sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Baka sa bawat palalait na sumaho, baka kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Baka ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Baka mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba, habang ako basang-basa sa ulan. Kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Well, magandang hapon sa ating lahat, mga Palawenyo, mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan at balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Okay? Sige, tuloy tayo. Makakasama ho ninyo ako sa loob ng isang oras na sapat sa palatuntunan na maghatid sa inyo ng balita at palala sa lahat ng mga kababayan natin nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Yung headlines po natin ngayon, yung headlines natin ngayon, mga kababayan, ay yun hong nangyari kahapon. Ano bang petsa kahapon? 27 ng Mayo. Malapit na ho tayo uling papasok dito ho sa ika-6 na buwan. Na kahapon ho, May 27, yan ho sa Senado, ay nagkaroon ho ng hindi magandang pangitain. Hindi ho magandang atmosphere. Pero yung headline muna natin, yun ho panukalang pag-amyenda sa saligan dito ho sa Senate Rules ay nauwi ho sa walkout matapos ika nga ay tutulan ng minority bloc ang pag-amyenda sa Senate Rules. Ano ho? Eto. Babasahin ho natin ating news. At mamaya ho ay ating bibigyan ng komentaryo. At babasa din ho tayo, kukuha din ho tayo ng impormasyon sa ibang mga marurunong ho dito sa isyong ito, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga batas. Okay, yun ho nga nangyari ho kahapon dito ho sa Senado, Mayo 27 ng 2026 ay ang panukalang pag-amyenda sa Senate Rules na nauwi sa walkout ng mga senador na kabilang sa minority bloc. Ito ho ay kinabibilangan ni na Senador J.B. Ejercito. Ito ho ay anak ng dating Presidente Joseph Estrada na mamaya ho
ito hong walkout na ito, meron din itong kahalintulad sa panahon po ng tatay ni Re. Ano ho? Ang walkout na ito ng mga mambabatas ay muling naulit. Naulit. Paano naulit? Sa nakaraang Estrada impeachment. Noong in-impeach po ito si Pangulong Joseph Estrada, na matapos hindi nila magustuhan ang desisyon ng majority. Ibig sabihin, ayaw nila doon sa desisyon na yun, kaya walk out tayo. Ganyan ang nangyayari ngayon. Ayaw nilang intindihin yung pag-amyenda. Ayaw namin ng amyenda, walk out tayo. Ganito na ho ang laban ngayon babalik din sa inyo yan. Ang pag-walk out ay matapos na questionin ng minority ang umunoy pagmamadali ng pagsusulong ng amendment sa Senate rules sa paglahalahad ng partisipasyon sa pamamagitan ng electronic voting na nag-udyok sa minority bloc na lisanin ng plenaryo dahil sa pagpahayag ni Senador Rodante Marcoleta na mahirap di umano kung wala tayong legal background na ang sa pagkakaiba ng special at general law. Kailangan daw meron kayong legal background. Mag-research kayo ng pagkakaiba ng special at saka general law ayon dito kay Senador Marcoleta. Paliwanag ni Marcoleta na wala siyang intensyon na patamaan ang sino man sa kanyang mga kasamahan at giniit na mas maging mahirap unawain ang mga usapin kung hindi malinawan ang pagkakaiba ng special at general law. Yun nga naman oo nga naman, wala ka na bang wala kang alam tungkol ho dyan sa mga batas na yan, medyo mahirap nga hong intindihin yan. Kaya anong gagawin ho? Walk out na lang tayo, di natin intindihan yan. Ganun na ho bang patakaran ngayon? Gaya may nangyari na ho mga pag-walk out dyan sa panahon ng impeachment trial ng dating President Erap Estrada. Ngayon, naulit na naman. At yung electronic voting, yung teleconferencing na imungkahi o kaya ay motion ng majority bloc, ay hindi lang ho ito ngayon lang nangyari. Ay babasahin nga ho natin. Sapagkat ho mga ano kayo kalala nyo eto ho, lumuta ho sa isang press release noon hong January 4, 2010, na kung saan mismo si Senador Ping Lacson ay sumusuporta na payagan si dating Senador Antonio Trillanes na dumalo. Saan? Sa Peria. Na dumalo sa Senate session kahit nasa kustodiya, ika nga nakakulong ho ito kasi may yung kanyang yung mutiny dyan ho sa Makati. Okay, sa dokumento ho ay nilinaw na sinasabi noon ni Senador Lacson, kasama ho ito sa nag-walk out Senador, kasama ko ba sa nag-walk out dito? Ikaw ho yung pasimuno dito Hindi ho ba ikaw yung pasimuno din sa na ikaw nga ho ang sumuporta na payagan itong teleconferencing o video conferencing. Ito ay nangyari noong 2010 pa, January 4, 2010. Ito, batay ho dito sa binabasa ho natin, press release,
kasama ka kahapon. Oh, Senador Ping Lacson. Oh. Ulitin ho nga natin, sa dokumentong nilinaw na sa dokumento ay nilinaw noon ni Lacson na dapat payagan si Trillanes na gampanan ang kanyang tungkulin bilang senador at dumalo sa mga sesyon kahit na ito ay gwardyado. Oh. Ito, mas lalong dumami ang mga marites. Mas lalong dumami ang mga marites. Matapos nga lumakas ang parehong dokumento tungkol dito sa remote or electronic means of communication para makalahok si Trillanes sa Senate session o hearings. O maliwanag ho ito ha. O maliwanag ito. Inulit nyo lang kayo. kasama ka, bumaliktad ko. Sino ba bumaliktad dito eh? Ay, nakakahiya kayo. Ayon sa dokumento, no, si Lacson mismo, noon, ang working to allow Trillanes to attend sessions through video conferencing at remote electronic means para makadalo si Trillanes sa sessions na may concurrence pa di umano ito ni dating Senate President na yumaong Senate President GPA Juan Ponce Enrile. Sige, pabulaanan mo ngayon ito. Ha? Sino ngayon ang katawa-tawa dito? Meron na hong president ho. Itong grupong ito, ginaya naman ho, ginaya. May pinaggayahan, ibig sabihin, meron na ho silang pattern. May pattern na kayo. Ilan ho ba ito? Labing isa, nakita ko dun sa video. Tinatawag, hari na kayo, book up na tayo. Tinatawag eh. Kinakawayan. Parang taga Mindanao yata yun. Ayon pa ho sa dokumento, mga kababayan ko, si Lacson mismo noon ang working to allow Trillanes to attend session through video conferencing at remote electronic means para makadalo sa Trillanes sa sessions na may concurrence ni GPA, ni SP, dating SP GPA. Ito ngayon, ito ngayon ang ikinukulapol sa inyo. Ikinakapit. Meron ho nagpapaliwanag pa dito pagpapalusot pa ito ho ang ikinukulapol sa naging walkout ng minority senators matapos tutulan ang motion ni Senador Marcoleta tungkol sa online participation at voting ng mga absentee senator. Ito. Ano naman ang palusot? May nagpalusot na isang abogado rin dito sapagkat nasaktan ho yung hindi abogado na doon sa tinura ni Senador Marcoleta na dapat meron tayong legal background para maunawaan natin yung special at general law. Meron hong kinurot ang puso dito mukhang mabigat itong pananalitang ito. Matigas ang pananalitang ito. Talagang sumugat sa damdamin at saka yung ego ng mga senador na hindi abogado. Kaya yung isang abogado na kasama ho nila, banggitin ko na si Kiko Pangilinan, ano ho ang sabi niya? Yung palusot. Sabi ho ni si Senador Kiko, abogado ho ito ho. We walk out. Kami ho ay na-walk out. Kami ho ay lumalis. Kami ho ay umalis. Because what happened in the floor, dahil ang nangyayari ngayon sa plenaryo ay what happened on the floor look less orderly deliberation. Hindi na ho maayos
magulo na ang deliberasyon ho sa pag-amyenda ng alin ng Senate rules. Ito ho, yun hong nagkaroon ho ng tension. Sapagkat itong ang tension daw ay yun hong pagkawala daw ho ng quorum, isa pa. Ano nga magkakaroon ng quorum na lumayas kayo? Ay ginagawa nyo ng mga engot yung mga tao eh. Sige nga. Ito nga ho eh, yung ating report ko kanina. Binasa ko na ba yun? Ay, hindi pa. Ito ho, ikarugtong ho. Yun ho pag-walk out sa gitna ho ng debate ng mga senador, kabilang ho dito may sinisilip yung ano. Ito hong itong sinabi ni Senador Lacson, ibinida yung walkout ng minority bloc sa Senado. Ito kaya munang basahin ko, ano? Nasa computer ninyo makita. Gusto nyo makita? Gusto nyo makita? Sige, ano ko muna yung camera ko. Papunta tayo doon sa ano? Papunta tayo doon. Nakita nyo yan? Kay tagumpay daw eh. Tagumpay. Sige. Pinabasa, ibinida ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pag-atras, pag-walk out. Sino ba namang sabihing bigo? Wala magsasabing bigo. Tagumpay kayo na hindi ho na bago yung pag-amyenda. Babasahin ko. Tagumpay. Ang lakas ng ating ng echo. Tagumpay ho. Tagumpay sa pamamagitan ng pag-atras. Ito ho ang ibinida ni Senador Ping Lacson matapos mag-walk out ang minority bloc sa Senado, no? Tagumpay. Eto. Pinagtanggol at tila ibinibida pa ni Senador Pampilo Lacson ang naging walk out ng minority bloc sa Senado matapos ang mainit na debate kaugnay sa partisipasyon at electronic voting ng mga senador. Babasahin ko ha. Binabasa ko ho. Ito ho ay binabasa ko dito sa page ng Agos Balita. Ito ba'y bagong bagay, Senador Lacson? Tinatanong ko, sapagkat ikaw din Senador, ang ikaw ay promotor. Ikaw din ho ang promotor ho dito eh. Etong electronic video conferencing noong nangyari noong January 4, 2010. Na ikaw mismo Senador Ping Lacson ang sumusuporta na payagan ho itong video conferencing at remote electronic means para makalahok sa mga session o kaya naman mga hearing. Ikaw, ito na bumaliktad na ba to? Ibinibida nga tagumpay ka. Nagtagumpay kayo sa gitna ng batikos sa naging paglabas ng minority senator sa plenaryo. Sinabi ni Lacson na maituturing umano itong tagumpay sa kanilang panig kahit na uwi sa pag-atras ang minority bloc. Saan kayo nagtagumpay? Meron pa ba kayong demokrasya? Kaya sinisira ninyo ang dignidad at kredibilidad ng Senado nang dahil sa inyo. Yung tiwala ng tao sa Senado bagsak.
Sasabihin nyo, ibabangon ho ninyo. Ibabangon natin ang sa dignidad ng Senado. Ito ang anong pinagagawa ho ninyo. Meron pa ho ba kayong demokrasya dyan? Mamaya, sundan na ho natin yan. Okay. We demonstrated how to score a victory by retreating. Ikang na-demonstrate ninyo. Kumbaga na-demo ninyo yung inyong panalo, yung tagumpay ho ninyo sa pamamagitan ng pag-walkout. Ang galing ng pangangatwiran niya, ano ho? Okay. Ipinakita namin kung paano makakuha ng tagumpay sa pamamagitan ng pag-atras. Mas marami sila sa bilang, marami sila sa bilang, pero nasa amin ang panig ng rules. Uwe. Ay, nasa inyo ang tagumpay. Sa inyo ang bit. Paano kayo nagtagumpay? May na-achieve ho ba kayo dyan? Ano hong na-achieve ninyo kahihiyan? Yun hong tagumpay ho na inahani ho ninyo sa netizen, sa mga marites. Tagumpay ho kayo sa kahihiyan, hando? Ito, ang ugat ng tensyon. Matapos isulong ni Senador Rodante Marcoleta ang proposal, ano ho ang pagkakabagit? Proposal, mungkahi. Bawal na ho ba magmungkahi? Diyan ho sa Senado. Bawal na ho ba mag-propose ng isang amyenda? Bawal na ho ba? Ayun. Sabi ni Senador Robin Padilla, matagal na. Totoo naman, sapagkat ikaw mismo, Senador Ping Lacson, ikaw ho din yung promotor ho nito na pinapayagan na magkaroon ng video conferencing. Diyan ho, nung ito ay nasasadlak sa kulungan, itong si Senador Trillanes. Okay. Nagugat ho ang tensyon matapos isulong ni Senador Rodante Marcoleta ang proposal na payagan ang mga senador na dumalo at makaboto sa plenaryo sa pamamagitan ng teleconference o online platform. May masama ho ba ron? Oy, bagong bagay ho ba ito? Eto ho. Etong si Senador Robin Padilla, minamaliit ho ninyo ito sapagkat hindi naman ho ito kumbaga abogado o kaya ano pa man, kumbaga ito isang artista minamaliit ho ninyo dyan ho sa Senado. Ang sabi ho ni Senador Robin Padilla, matagal nang tinatanggap sa pamahalaan ang paggamit ng teleconferencing platforms gaya ng Zoom. Matagal na ho. Totoo naman January 4, 2010. Itong si Senador Ping Lacson, isa ho ito sa mga promotor. Ito ho ay para sa mga pagdinig, pagpupulong at iba pang opisyal na proseso. Ginagamit ho itong teleconferencing. Sa pamamagitan ng Zoom. Ito nga ho, ginagamit nga ho yan ni yung hinahanting ho ninyo na dating dyan ho, may kinalaman sa kapirahan ho sa flood control na sa ibang bansa. Di ba? Ang pahayag ni Senador Padilla hinggil sa mungkahi proposal ni Senador Rodante Marcoleta. Ito ho ay tungkol sa pag-amyenda sa Senate rules na payagan na ang remote participation
at electronic voting ng mga senador. Ito ho ang inalmahan ni Senador Erwin Tulfo. Nakaka-insultuan niya ito eh. Bakit ho nila minamadali? Sapagkat may makukulong ho sa kanila para makaboto. Ang tanong ko naman sa iyo, Senador Erwin Tulfo, ikaw ho ba, masayang masaya ho ba ang puso mo? Masayang masaya ka ba na ang isa man, isa, dalawa, tatlo, apat, o lima, anim, ay makukulong, ikukulong? Masaya ba kayo? Natutuwa ho ba kayo na ang mga kasamaan ho ninyo ay may gusto ho rin yung ipakulong din? Ano ho ang tawag ho dyan? Sige, pag nakulong ho itong si Jingo, ganun ho ba? Ang reaksyon ho ba ninyo, ganun ho? Pag nakulong ho yung isa sa inyo, tatawa pa kayo? Para hindi nga siya, dapat ikulong yan para hindi na makabuto pa para makuha natin yung majority. Ganun ho ang ano ninyo, ang inyong isipan, hindi ho ba? Ang tawag dyan, kasakiman. Dito, tuloy natin. Para ho, hindi ho nga sila makabuto ho. Mariing kinwestiyon ng minority bloc ang umano'y pagmamadali sa pagsusulong ng amendments particular diyan ho sa teleconferencing ho, dahil hindi pa umano ganap na nabubuo ang Committee on Rules matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado. Hindi pa raw tapos yung rules. Kung hindi pa tapos, idagdag nyo na ho yan. Meron ho bang komplikasyon ho doon? May komplikado o kayo ang komplikado? Sa kasagsagan ho ng debate, iginiit ng majority bloc ang pagpapatuloy ng deliberasyon at butuhan hinggil sa proposal. Proposal ho yan. Napiko na kayo. Proposal pa lang yan. Kalaunan ay nag-walk out ang minority senators dahilan upang mawala ng quorum ang Senado at mauwi sa adjournment ang session. Diyan ho kay tagumpay. Tagumpay, success. Yun ho promotor ng nagsusulong ho nito noong January 4, 2010. Tagumpay ho sila. Pinagtatawanan kayo ngayon? Ano ho sabi ko? Eto hong ayaw ko nang ulitin to. Lalong ang ano natin dito yung yung sinasabi ni Robin Padilla, yung senador ito ho sinabi na ho ni Senador Ping Lacson, pero dadagdagan ho natin dito kasi ang sabi nga rin ho ni Senador Robin Padilla, nag-ugat ang tensyon matapos questionin ng minority bloc ang umano'y pagmamadali sa pagsusulong ng amenda sa Senate rules, partikular sa usapin ng electronic participation at electronic voting. Dahil ho dyan, nawalan ho ng quorum dahil nga nagsipaglayasan, meron pang kumakaw, alis na tayo. May kumakaway pa nangiinganyo pa dahil nga para maulat sila, talo sila, tagumpay tayo. Para nga mawala na ho ng quorum, kaya kailangan nating mag-walk out sa susunod. Kapag hindi natin gusto, sige, walk out ulit tayo. Di wala tayong ganun ang gagawin ng pag-uugali ng mga ito. Pagka hindi na gusto at pagka hindi nasunod doon sa kanilang gusto,
walk out tayo. Ganun ho ba? Ah, ano ho na ho ba? Yun ho nga, tension ho nga diyan. Yung pag-ugat ng tension matapos nga sa questioning nga ng minority bloc ang umano'y pagmamadali. Ayun ho nga, meron ho tayong ibig na maintindihan. Ano ho ba ang pagkakaiba ng mga senador? Ng mga nag-walk out sa gitna ng debate at nang naghahayag o nagpropose nagpahayag ng proposal para sa amendments ng Senate rules. Ano ho pagkakaiba ho ninyo? Meron ho kayong pagkakaiba sa totoo lang. Eto para naman sumayasaya ang inyong pakiramdam sapagkat talaga namang siksik, liglig ang batiko sa inyo ng mga netizen sa social media. Etong mga nag-walk out, asan ho daw sila magagaling? Saan daw? Galing, galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhaya hanggang na kay di masarap, galing yung matanggap, kami ang naghihirap. Nung nabuto tayo, kanya-kanyang palusot na ang mga gago, nahuhuli na ang iba, itinuro ang kasabwatyo. Nagsama-sama na kayo kaya lubog ang gobyerno. Kaya ang tawag namin sa inyo kaldo. Galing, galing yung mangurap. Okay. Ang galing. Ang galing yung mag-walk out. Ang galing yung mag-walk out. Ito ho. Ano ho ba ang pagkakaiba ng mga senador na nag-walk out sa gitna ng debate? Debate pa lang ho ito ho. Sapagkat yan ho, pinagdidebatahan yung proposal ho yan. Yung ba proposal na yan ho, yun ho ba yan ho? Nakakasakit ng damdamin? Ito ho ay isang ang sinasabi ng ating mga kababayan, magbasa ho kayo ng mga komento. Ito daw ho ay isang pagtataksil sa mga mamamayang nagluklok sa inyo, sa kanila, para sa inyong mga posisyon. Para ho pagsilbihan ho ninyo ang sambayan ng Pilipino. Yun daw inyong pag-walkout na tagumpay. Para hindi magkaroon ng quorum, hindi magkakaroon ng botohan, walang amendments. Yan daw ho ay pagtataksil. Hindi lang ho yan pagtataksil. Bakit ho kayo nag-walk out? Ang tanong ng marami. Kasi ako ho, nagtatanong din ako sa inyo. Ano ho, bakit ho kayo nag-walk out? Yun ho bang dahilan kaya ho kayo nag-walk out ay ayaw nyong maamyendahan yung Senate rules para gamitin ho yung platform ng sa video conferencing o teleconferencing o ano pa man yung platform, online platform. Yun ba ang tinututulan ho ninyo sapagkat ay meron ho kayong basihan, meron ho kayong pinangangambahan na pagka may nakulong ho diyan ho sa majority sapagkat sasampahan ang iba sasampahan daw ng mga kaso ni ombudsman kakampi ho ninyo ni ombudsman ay hindi na sila makaboto kayo na naman ang mayorya kaya ayaw ho ninyo kaya naman itong majority may katwiran din naman sila na bakit noon hindi bagong bagay? Pinayagan naman ho ng pamahalaan ito. Bakit hindi kayo pumayag? Sapagkat may dahilan nga ho kayo para ma-outnumber ninyo ang inyong
mga kasamahan diyan sa majority black. Hindi ho ba? At yun ho bang pag-walk out ninyo sa gitna ho ng pagdidebate na kung saan ang Senado ay ito hong Senado ho sa pagkakaintindi ho namin. Ito hong Senado, natatandaan ko sinasabi ni SP Cayetano pero mamaya na ho yan. Ito hong Senado ay ito ho yung muog, ito ho yung tanggulan. Depensa ho natin iyan ng ating demokrasya. Ngayon nag-walk out kayo, nasaan ho ang demokrasya dito? Diyan ho sa Senado, nasaan ho? Nasaan ang demokrasya? Wala na hong demokrasya dyan sa Senado matapos kayong mag-walk out. Iyan naman ho ay proposal, pinagdidibatihan nga ho yan pagbubutuhan ho nga ho yan nag-walk out kayo. Pwede ba namang ipipilit ng majority na ito ang gusto namin? Wala nang pagbubuto dito, hindi natin dapat na pagbutuhan ito. Diretso na ito sa Senate rules. Wala nang pag-uusap tayo. Pagbubutuhan ho ninyo ito, wala na ho bang demokrasya dito? Sinasabi ho ang Senado ay ang muog. Ito ang tanggulan, depensa ng ating demokrasya. Ito ho ay binuo upang talakayin ang mga usapin, mga problema, o mga desisyon na nakakaapekto sa buong bansa at sa mga nakararaming mga mamamayan. Ito ho ang inyong tinalikuran. Ito ho ang inyong pinagtaksilan. Ano ho? Yun ho ang inyong obligasyon para ho sa buong bansa at sa mamamayan. Kaya ho tagumpay ang inyong pagtataksil. Hindi ho ba? Sinasabi ho rito binabasa ko lang ho din yung Senado ay ang tanggulan. Ito ho ang muog. Ito ho ang depensa ng ating demokrasya. Pagkatapos mag-walk out kayo, pagbubutuhan pa naman ninyo ito. Hindi pa ho ito pinal. Ngayon kung ayaw ninyong kasi nangangamba kayo, kasi nga sila 12, kayo 11, pag nagbutuhan, talo kayo, kaya dadaanin nyo na lang sa walk out. Magaling din naman kayo sa mathematics. Kaya tagumpay. Bigo ang taong bayan sa inyo. Mas lalo ho ninyong sinisira ang dignidad ng Senado. Ang integridad. Ang Senado ho, may dignidad ho yan. Pero ho yung mga tao dyan ho sa Senado, yun hong walang dignidad sigurado. Hindi ho ba tama? Itatama ho ninyo kung mali ho ako. Pasensya na po. Humihingi ako ng apology sa inyo. Kung ako'y nagkamali, na sabihin sa inyo na ang Senado ho ay may dignidad ho yan. Pero yung mga tao, yung mga taksil, yan ho ang walang dignidad. Sinisira ho ninyo ang institusyon ng Senado. Ano ho sinabi ni SP Cayetano sa kasagsagan ng kaguluhan ho dyan sa Senado matapos nga ho yung makialam ho dyan ang NBI. Sukdulang bugbugin ho yung mga security ng Senado. May nag-react ho ba sa inyo? Matapos bugbugin yung empleyado ng security ng Senado ng mga NBI? Natuwa ho ba kayo? Ano hong nangyari sa inyo? Anong nangyari kay Senador Tito Soto? Hindi ho ba kayo binulyawan? Hindi ho ba kayo sinigawan? Hindi ba kinalampag yung inyong mga sasakyan? Nang dahil sa desperado ho ang taong bayan sa inyo. Dahil sa kagagawa ninyong tuso kung kayo ay kumilos. Tuso kung kayo ay kumilos. Hayagan. Kaya nagtatakipan ho kayo dyan. Nang dahil dyan ho sa maletang maleta yan. Nang dahil ho dyan.
Eh kapag kayan ay nako. Oh, nasaan na ho? Ang tanong ko sa inyo, may demokrasya pa ba ho sa Senado? Ano ho kasi ang epekto ng inyong pag-walk out? O dapat ho ninyong ipaliwanag yan. Ano ho ang epekto ng inyong pag-walk out ho dyan sa mga plenaryo? Ha? Na ika nga kayo nagtagumpay. Hindi ho ako naisabi nagtagumpay kayo si Senador Ping Lacson. Diyan ho, binasa ko kanina. Diyan ho sa Agos Balita, ano ho, diyan sa page. O, basahin ho ninyo mga kababayan ko. Ipaliwanag ho ninyo, dapat ninyo ipaliwanag sa publiko. Sa amin mismo para maintindihan namin kung ano ang inyong mga prinsipyo sa inyong ipinakita ho. Yung inyong ipinakita sa amin kapag hindi niyo gusto mag-walk out kayo. Yun ho ba ang inyong prinsipyo ngayon? Diyan ho sa Senado kapag hindi niyo gusto mag-walk out. Ano hong katuturan ng paghalal namin sa inyo diyan? Ano ho ang katuturan na kayo ay pinasusweldo ng aming mga buwis? Ano ho ang katuturan? May pakinabang ba kami sa inyo? Wala ano ho? Walk out kayo ng walk out. Tumatanggap kayo ng sweldo. Mabuti kayo tumatanggap kayo ng mga libo-libong sweldo samantalang yung mga mahirap na bumuto para sa inyo nagdidildil ng asin. Nasaan ang konsensya ninyo? Nasaan ang prinsipyo? Sige nga. Yun ho bang inyong pag-walk out dyan? Meron ho bang epekto sa amin yan? Sige. Ipaliwanag ho ninyo ano hong epekto. Nawalan ho kami ng tiwala sa inyo. Kaya ho dapat ninyong ipaliwanag sa publiko kung ano ang para ho aming maiintindihan kung anong prinsipyo ang inyong ipinakikita kapag hindi ninyo gusto ay mag-walk out agad. Hindi ho ba medyo masakit-sakit pakinggan yun? Sa bagay, kung immune naman kayo talaga, wala ho naman tayo magagawa. Nasa demokrasya tayo Tayo ay demokratikong bansa. Kaya ho tayo nakapagsasalita ng aming saloobin sapagkat nakikita namin ho sa inyo, hindi ho kami nag-iimbento. Nakikita ho namin sa inyo sa inyong mga gawa. Pagkatapos bubudulin nyo kami, nais yung muling itayo ang dignidad ng Senado. Ano kaya sa palagay ho ninyo? Hindi ho kami nakakaintindi. Ang tanong ko sa inyo, kapag hindi nyo gusto walk out, di ba, hindi ba dapat na pag-usapan? Pag-usapan muna ninyo sapagkat yan ho naman ay proposal. Pag-usapan kung ano ang makabubuti at ang makasasama. Ngayon, kung makakasama ho, iyon hong sinasabing proposal para sa pag-amyenda ng saliga ng Senate rules, pagbubutuhan ho ninyo iyan kung makakasama, di mag-oppose kayo. Kung halimbawa hindi kayo, umapila kayo. Nakakasama ho ba yun? Yun hong pag-aamyenda na sa halip na pag-usapan ho ninyo dyan ho sa plenaryo ay kayo ho ay mag-walk out kapag hindi nyo gusto. Sapagkat nakita ho ninyo yung matematika na kayo ay 11 at yung kabila ay 12. Masama ho ba ang magpahayag o kaya ay magsulong o kaya ay mag-amyenda ng mga suhestyon kung paano ma-resolve ang mga bumabangong hong issue dyan ho sa Senado at upang maayos at nais ho naming malaman para ho kung nais ho ninyong maipaliwanag ng maayos, mahinahon, yun hong inyong gusto. Yun ho ba ang pag-walk out ninyo, yan ho ba ay isang mahinahon na pagpapaliwanag? Sige nga ho. Sige. Yun ho bang pag-walk out ho ninyo? Yun ho ba ang inyong paninindigan?
nasa tayo ay mayroong demokrasya ho dito sa ating bansa. At yun na rin ho ba ang inyong paninindigan na dapat ipaliwanag ho ninyo ng maayos sa amin. Ano ho? Sa taong bayan. Ipaliwanag ho ninyo sa amin ang nangyari ho kasi kahapon nagsisigawan ho kayo Hindi ho ninyo makuha sa mahinahong pag-uusap. Ang tatanda na ho ninyo, hindi na kayo mga bata. Naiintindihan ho ninyo sapagkat hindi lang naman kayo lang ang nanonood sa inyo. Parang kayong aywan ko sa inyo. Talagang nakakadismaya ho talaga yung Senado. Sa totoo lang. Ako nga lang, kung pwede nga lang ako mag-decision, o sige, pagka nag-decision ako, ipinal, final and executory, sakali lang. Kung ang masusunod, i-abolish natin yung Senado, magulo. Magulo yan sa Senado. Maraming mayayabang. Pag nasaling yung kanyang ego, hindi ho titigilan hanggat hindi gaganti at gaganti. Gantihan na ho yun dyan ito ho ba? Ayan, sa gantihan ho ninyong yan, lahat ang trabaho ninyo apektado. Inaasahan kayo. At ano hong silbi kayo ay ang Senado ang Senado ay muog ng demokrasya. Ano hong silbi ho niyan? Ano hong silbi ho lang the Senate is the last defense. Pinakahuling depensa para ipagtanggol ang demokrasya. Anong meron? Ay, nako. Aywan ko. Mga ipagpaumanhin yung sabihin kong mayayabang kayo. Hindi ho kayo marunong magpakumbaba. Ang gusto ho ninyo masunod yung gusto ho ninyo. Hindi nyo iniisip yung inyong kaya ho kayo nandyan ang dahil sa taong bayan. Inihalal kayo dyan para kayo pagtiwalaan pagkatapos ganyan pala ang isusukli ninyo sa amin. Sabi nga ho dito ni Ispe, kayo ho ang inaasahan ng taong bayan na magtatanggol, magprotekta sa ating demokrasya. Walk out kayo ng walk out Anong sabi ni SP Cayeta? The Senate is the last line of defense to uphold democracy. Ano pag i-uphold nyo ninyo dyan? Ilan na lang yata ang senador ang pwedeng pagtiwalaan dito. Itong grupo ni dito sa minority ngayon. May abogado na ho dyan, kaya lang medyo yung pagka hindi niya gusto, ayaw niya. Pero meron ho siyang palusot kasi nga ho, kaya ho kami nag-walkout, hindi na ho maganda medyo magulo na magulo na, kaya ma-walkout na lang kami. Meron naman tayong di ba? Meron naman ho tayong arbiter ho dyan. Kaya nga sinuspende kagad dahil sa kayo ang magugulo hindi kayo maawat Nagsasalita pa yung isa, bigla kang sisingit. Ano kabastusan ho yun marami hong bastos. Kabastusan ho yan. Last line of defense, yung Senado. Ano ngayon? Masasabi pa ba nating last line yan? MESS. MESS. Hindi ba? Eto. Isa pa ho sa dahilan kung bakit ho kayo bakit ho walk out sapagkat sabi ho kasi ni Senador Tulfo meron daw ho kaya gusto ho ninyong amyendahan yung Senate rules dahil may makukulong na mga kasamahan diyan ho sa majority. Kaya ho minamadali. Ang tanong ko naman sa inyo, Senador
Erwin, ikaw ho ba ay Pilipino? Natutuwa ka ba na kasamaan ho ninyo ay makulong? Halimbawa, kayo ho dyan sa Senado, iyan ay itinuturing na isang pamilya din. Pumapayag ka ba na sa pamilya mo may makukulong? Natutuwa ka ba? Nag-uumapaw ba sa tuwa ang iyong puso kapag meron kang mga kasamahan dyan sa Senado ay makukulong? Yan ang tanong ko lang sa iyo. Inahalimbawa ko lang yung kapitbahay ho natin eh. Ayan ho kapag dinadamayan ho natin yan. Minsan pa nga pagka nakukulong pinupuntahan pa sa kulungan, nagdadala pa ng pagkain. Pero ito, hindi ko maintindihan kung kayo ay natutuwa o kapag meron ho kayong nakukulong na mga kasamahan. Isa pa, yun ho nangyari ho dyan sa Senado na dahil din sa inyo. Bakit ho nagkaroon ng NBI dyan? Nagkaroon ng partisipasyon ang NBI dyan sa Senate premises na yan. Nambugbog, binugbog ang isang miyembro ng security ng Senate Sergeant at Arms. Tapos anong ginawa ho ninyo? Tahimik lang, tahimik lang kayo. Okay lang, sige, bugbugin nyo yan. Ganun. Natutuwa ho ba kayo nun? Nagbigay ho ba kayo ng suporta doon sa kasama ho ninyo dyan sa isang bahay na iyan? Nagtanong-tanong ho ba kayo? Nagsiyasat ho ba kayo? Tumulong ho ba kayo? Hindi. Ano ang tawag ho dyan? Kaya kayo ay nababansagan mga taksil eh. Sapagkat baka lumawak yung aking mas marami pa akong alam na dapat na ikukulapol sa inyo. Ito ho, hindi ko binabasa ko rin ang ilan ho dito. Ilan na lang ho dito yung aking opinion. Kaya nga ho, ang gusto ba ninyo na gusto ninyo ay kontrolin yung hakbang ng mga nagpanukala o kaya yung mga nagmosyon ng pagbabago o kaya naman mag-aamyenda ay gusto ho ba ninyong kayo-kayo na lang ang masunod at yung iba hindi na? Kapag hindi nyo nagustuhan ay mag-walk out na lang tayo. At sa pagkatapos na kayo ay mag-walk out, sasabihin niyo ay tagumpay tayo. Tapos masasaktan kayo pag sinabi na kailangan meron din tayong legal background, mag-aral ho tayo ng batas. Pagkatapos kayong mga hindi abogado, masasaktan yung nasasaling yung ego ninyo para bang sabihin niyo nakaka-insulto. Hindi ho. Hindi ho, sabi ng depensa hindi na ho kayo pinatatama nun. Kailangan ho, alam ho natin bago kayo, nag-react kaagad kayo, nag-walk out kaagad tayo eh. Pwede ba natin pag-usapan sige Senador Marcoleta, pag-aralan ho muna natin sinasabi mong special at saka general law. Para ho namin maiintindihan yung sinasabi nyo sapagkat wala ho kaming malay ho diyan ngayon. Pag-aaralan pa natin yan, saka ho natin pagbubutuhan yan sinasabi mong pag-re-repaso, yung pag-amyenda ng Senate rules. Ay hindi kagad eh. Nagtataasan agad kayo ng boses eh. Pwede bang ganun? Meron pa ba kayong ganun? May pag-uugali pa ba kayong ganun? Sige. Pagka kontra gusto, walk out tayo. Ganyan naman mangyayari sa proseso. Kasi marami sa inyo magugulang, may pinoprotektahan kayo eh. Lalo na ito, lalapit na yung pag umarangkad itong impeachment, yung flood control. Marami sa inyo kung sino tumanggap ng sino tumanggap ng mali-maleta dyan, hindi kayo makakaligtas, sigurado ko. Tatamaan kayo yung mga aso, yung kahol ng kahol. Basta kung mahol yan, sigurado nakakain yan. Basta kahol ng kahol, nakakain yan. Kaya isa pa yan, kaya ginugulo ho ninyo eh. Para pinipilit ho nyo talaga meron kayong pagtatakpan. Ayan, eto na.
Kaya ang gusto ho ninyo para hindi nga kayo magulangan, dahil nga ang sabi nga ni Ombudsman, mga 6 pa yung mga senador yata ang kanyang ikukulong. Kasama ho diyan si Senador Jinggoy, si Senador Joel Villanueva, makakasuhan din si Senador Bongo ng ICC, sapagkat hindi na ho umiiral ho natin yung ating batas ho dito sa Pilipinas ayaw ho ninyong mag-issue ng warrant of arrest. Ang gusto lang ho ninyong pairalin ho yung warrant of arrest ng ICC, hindi ho ba? Yun ho ang ino-honor ho ninyo, kaya nagtatago si Bato ay may warrant of arrest si Bato diyan ang ICC. Ay ayaw nga kilalanin ni Bato yung yung ICC warrant of arrest Ang kikilalalin lang niya yung warrant of arrest ng ating husgado dito sa ating bansa. Tapos alipin ba kayo ng Alipin na kayo ng sapagkat bayad naman kasi yan Kaya wala ho tayong magagawa. Yun. Eto ho. Ang gusto ko kasi ho ninyo, dahil para hindi ho kayo magulangan, kapag nga naman nakulong, itong sinasabi ni Ombudsman na 6, majority na kayo at ayaw ninyong makaboto yung iba. Pero ito hong kalakaran ho ng inyong pagtutol ho dyan sa online platform na nais ng majority na isulong. Okay, yung kanilang proposal na magkaroon ng electronic voting o kaya yung pag-attend diyan sa mga hearing sa Senado sa pamamagitan ng electronics ayaw ho ninyo. Samantalang yung promotor ho niyan kasama ho ninyo. Yun ho batay ho dito sa press release na ating binasa January 4, 2010. At yan naman ho sinabi rin ni Senador Robin Padilla. Hindi ho bagong bagay yan, inulit nyo lang ho. Para iyan, isang uri ho yan ng, isang uri ng panlilinlang. Pero ho lumalabas ho, bumabalik ho sa inyo. Kaya, ito ho ang publiko ho, mga kababayan ko at mga kaibigan. Para ho sa mga senador ho natin, magbago na ho kayo. Sapagkat ang publiko, ang huhusga sa inyo. Kung na sinasabi ho ninyo na kayo ang tama. Sige, tama na ho kayo. Tama, malaki ho ang tama ninyo. Tagumpay ho kayo. Dahil sa inyong pag-walk out, nagtagumpay ho kayo. Tamang-tama. Kaya ho sa ginawa niyong pag-walk out, kayo ho ay nagtaksil. Tama. Tama din. Kayo ho ang tama. Sige. Sa ginawa ho ninyong pagtalikod sa inyong pananagutan o tungkulin na resolbahin ang mga isyo na nakakaapekto sa tiwala, sa dignidad, sa kredibilidad ng Senado, yan ho, dyan ho kayo tama. Yan ho, yung inyong pagtalikod na nakaapekto sa tiwala, dignidad, kredibilidad ng Senado na sa inyong pagbukat, dyan ho kayo tama. Okay, mga kaibigan, tantanan ho natin yan sapagkat meron na lamang tayong 2 minuto na lamang, mga kababayan, ay mamamaalam na po tayo. Babati ho tayo sa mga kababayan ho natin na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating palatuntunan. Ang sina Ma'am Josephine Makapagal ho sa Anaheim, California. Diyan naman sa Canada si Pian Amir. Si Farah Gagarani sa US naman ay sina Windilin Reyes, Lourdes Sadicon, Engineer Jimmy Apostol, mga batchmate ko yan sa Bukidnon National School of Home Industries, dyan ho sa Maramag, Bukidnon. Espiridion Ligayada, Danilo Lagahet, Wilfredo Gutierrez, at Talasio at Bing Brionesio Derli Permalino, Miriam Barbosa, Catherine Hamis, Vilma Kabantog, Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, Luz Mainit, at mag-asawang Paterno at Sinaida Gahunira At yung akin naman aming mga advisor nung high school, sina Ma'am Yvonne Catley, Rose Kalikaran, Sir Hel Magbanwa, Mr. Autida at Sir Permalino. At dito naman ho sa aming
sa aming mayor ng Kahijukan Sibuyan Romblon, Mayor Greg Ramos. Diyan ho sa San Fernando Municipal Mayor ho, Nanding Marin, at diyan naman ho sa Magdiwang Sibuyan Romblon, Noel Joseph Marin Matson. At yung aming Lone District Representative kahapon, sorry ho kung Madrona Leandro, nasabi ko tuloy permalo. Slip of the tongue po yan, sorry po ba. Kung Budoy Madrona. At sa aming Governor, Romblon Governor Trina Permalo Fabic. At sa mga barangay official naman, dyan ho sa lugar ho namin, dyan sa aming Barangay Danao, Sibuyan Kahijukan, Sibuyan Romblon, Barangay Chairman Greg Villanueva ho. At sa mga kagawad sina Lydia Marazigan, Henry Regala, Roger Ragot, Raymond Galindo, pamangkin ko ito JT Ibabaw, Arnel Rotone ang secretary po, ay si Evelyn Formanes, ang treasurer ni Reza Maron, ang kanilang bookkeeper naman Vanessa Mesa. Si Kuyang Ding Grabo at si Bayani, Kuyang Bayani Bayani. Sa mga Ramiro family ho, si Kuyang Reynaldo Ramiro dyan sa Hawaii. At ito namang si sa Marianas Island, si pinsan Noeme Ramiro na may dalawa pong anak yan na sa US service ho, siyang military at saka pilot. Si Kuyang Loreto Ramiro dyan ho sa Junction sa Isabela po naman yan, dito sa Laguna naman. Sina Kuyang Normario Ramiro na isang miyembro ng CHPG o Highway Patrol Group, at si Kuyang Nelson Ramiro. Si Kuyang Isidro Ramiro naman, yan ay retired lieutenant ng Philippine National Police at active pa rin ho sa PNP, sa Quezon City Police District Office, Station 5, si Mandy. Police Master Sergeant Mandy Ramiro Salcedo. At yung aking pinsan po na nagpapagamot po dito sa Maynila, si Manang Melba Ramiro Rabino, si Manang Flora dyan ho sa Sibuyan Romblon. Sa mga kamag-anak ko dyan ho sa Masbate, dyan sa Mindoro, dyan ho sa Marinduque, si Kuyang Romeo Ramiro sa kanyang anak po, si Romilin, si Ana Marie Teres Ramiro, at anak po yan ni Kuyang Alberto at Marlene. Diyan ho naman yan sa Lucena. Mga kaibigan, maraming salamat po ay sa mga kababayan po natin diyan ho sa Palawan, maging sa buong universe, at bukas na muli ay antabayanan po ninyo ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines, sa ngalan ng ating mga magigiting na nakasama sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron, yung ating news director si Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager Ronnie Dave Abili, at ang ating station general manager Naomi Kaskara, yung program director po natin Jeff Balahonda, at kasama na ho natin ang ating kasamahan po dyan sa Kamatsyag, dyan ho sa Sibuyan Romblon, si Ronnie Royo Roca, dyan ho sa Sibuyan, na siya ho nagbibigay din ng mga impormasyon, yung mga report na nanggagaling ho dyan sa Mimaropa Region, si Ronnie Royo Roca pag-igihin mo boss at ang inyo pong nakasama sa loob ng isang oras na pagtatanghal, walang iba, yours truly, Don Robert Ramiro.